Magandang araw po mga kaibigan. Mga kaibigan nandito sa Pilipinas at nasa ibang bansa po, yung mga OFW na katulad ko. Ngayon, meron po akong isi-share sa inyo na may mga nagre-request na po ng siopaw. Atin na po siya gagawin ngayon. Ito po ang naging isa kong part-time na extra income sa Oman. So, isi-share ko sa inyo, may old style po ito. Depende po sa inyo kung gusto nyo sundan. Nasa inyo po yun. Pero dahil may nagre-request na po, isi-share ko raw sa kanila yung aking recipe na siopaw. Ngayon, ito po ang aking gagamiting ingredients. Ito po yung kasim, 1 kg na pork kasim, yung tinatawag na pigi po. Tapos, bawang, maraming bawang, sibuyas, black pepper, tapos ito pong toyo, 4 tablespoon po ito. Tapos maglalagay po tayo ng star anise. Pero tatanggalin po agad natin kasi masama po yung masyadong malasang-malasa ito. Tapos laurel po, tsaka may asin, pinagsama ko na po dyan. Brown sugar, corn flour, at tsaka water. Yan, dito po gagamitin natin sa ating pilim. Mamaya, ito naman po yung ating gagamitin para sa ating dough. Meron po tayong ito 2 tablespoon yeast at saka 3 tablespoon po na vegetable oil at saka isa pong 1 tablespoon po na baking powder at 1 cup na sugar at saka 1 half lang naman kasi 1/4 ganun sa 1 kg. Ngayon, unahin po natin ito. Ngayon, papainit po ako ng frying pan at atin na po siya igigisa. Ito po ang ginagamit natin pagka magsisiopaw tayo. Lalo po sa dough, hindi po pwedeng ordinaryong oil kasi maninilaw po siya. Kailangan vegetable oil o kung meron kayo makikitang lard. Pero napakahirap po hanapin yung lard. Kuha lang tayo ng panggisa. Lagyan na po natin bawang. Isang buong bawang po ito, isang puso. Sa 1 kg. Ngayon, luto na po yung bawang. Hindi natin hihintay mag-brown siya para maganda po doon sa karne, matatanggal yung kanyang lansa. Sunod na po natin itong maraming sibuyas. Ang gagawin po natin ito, asado. Kaya, siopaw asado po ang gagawin natin. Meron po nagsasuggest ng bola-bola. I-suggest ko lang po sa inyo yung pong paggawa natin ng di ba na ako ng siomai, yung po yun ang timpla ko sa bola-bola. Hintayin lang po natin maluto itong sibuyas at isusunod na po natin yung karne. Ito na yung sibuyas. So, ilalagyan na po natin itong karne. Yan, dinrain ko po siya. Tsaka cubes gagawin nyo. Ganyan, tamang laki lang. Ngayon, lagyan na po natin yung mga paminta niya para maalis na po yung lansa niya. Saka itong laurel. Saka ito. Pero tatanggalin din po natin ito pagka bumango na siya. Kasi masama po yung sobra eh. Hindi po maganda.
Yun, mix na rin po natin yung toyo. Pagka po wala kayong brown sugar, ang ginagawa ko po, pagka walang brown sugar, ikakaramalize nyo lang po siya. Mas masarap pa nga po yun, ikakaramalize nyo para maging brown siya. Mas malasa. Yan, i-cover po natin siya para maluto na po siya. Saka natin ilalagay yung brown sugar pag luto na. Itong pagtagal po ito ng lansa. Yan. Cover lang po natin. Ito po, atin na po siya i-cover muna. Halu-haluin. Ayan. Ayan. Ang bango na. Amoy na amoy po yung ating star anise. Cover po ulit natin. Bibiling ko lang siya para magbalanse yung mga sangkap niya. Cover ulit natin. Yan, naluluto na, lumiliit na. 10 minutes pa po. Kasi nakaka 10 minutes pa lang kasi mga 20 to 30 minutes po ito. O, tatanggalin na po natin to kasi lasang-lasa na siya at saka bango-bango na niya. Baka po sumobra, hindi naman po masarap. Lahat po ng bagay, pag sobra, hindi maganda. Ayan. Takpan po natin ulit. Again, kung tama na alat niya, kung tama na po yung alat niya, ilalagay na po natin yung brown sugar. Ang bango. Siopaw na siopaw yung star anise talaga. Siguro siya. Nagdadala ng lasa. Kunti pa pong alat kasi maglalabang po yung alat niya at saka yung tamis. Magka-additional po ako ng konti lang na asin. Nasa inyo po yun. Tatansyahin nyo yung pang-timpla nyo. Baka mamaya matabang pang-timpla nyo. Ako maalat. Sabihin nyo maalat. Kaya titikman nyo para sa inyo yun. So, maglagay po ako ng konting asin. Depende po yun sa panlasa nyo. Kasi magbabalansi po yung tamis-tamis niya eh. Okay na po yung alat niya. Alam ko po tatabangin pag nilagay kasi ganun ginagawa. Pag nilagay ko na yung sugar, tumatabang na siya. Natatalo na siya ng sugar. Ito po, lalagay ko na yung 1 cup. Basta sa 1 kg po, 1 cup siya. 6 na kutsara po yan. Sayang, meron pa. Hintayin pa po natin ulit siyang maluto pa ng konti. Ayan. Ayan. Lumalapot na siya.
Hmm. Tama na po yung alat niya. Tsaka yung tamis. Masarap. Asadong-asado. Bango-bango pa. Tanggalin po na natin ito. Kasi ilalagyan na po natin siya ng cornstarch para lumapot. Sarap. Ngayon, lalagyan ko na po ng tubig yung cornstarch. Natin po siyang haluin. Hindi po lahat ilalagay. Tatantyahin po natin pag nakalapit po siya. Unti-unti lang muna po baka lumapot masyado. Medyo natabang yung timpla ko. Tama-tama. Magluluto ko siya ng konti. Yan, tama lang po yun. Haluin ko na po siya. Ang teknik ko po dito, para mabalot natin ang hindi sabog-sabog, nilalagay ko po siya sa rep. Kasi pagka lumamig po siya, di ba kapit-kapit siyang gano'n. Pakita ko sa inyo mamaya. Kasi pagka hindi nyo maikuklose siya na may Tapos, atin po siyang sasalain. Ganito po ang style na ginagawa ko. Kasi may syrup po siya. Kukunin po natin yan. Kaya po natin sasalain. Yan. Dahil yung sabon niya, yan po ang ating gagawing sauce niya. Dadagdagan pa po natin yan ng para lumami siya at tumapno ng konti. Ganyan po style ko. May taga-tinda akong Pilipina nung sa Rui. Nahanapan kami ng sauce. E di yan po ang ginagawa kong sauce. Konti lang ginawa akong sauce. Kasi siya, tatabang naman po pagka Ito po kasi titimplahan pa natin yan. Yan. Ngayon, ito pa. Ito. Kunin natin yung sauce niya. Tapos, palalamigin po natin to sa rep. Ipipreser ko na po para mabilis. Kasi hindi natin mai-close ang dough pag ganyan sabog-sabog siya at hiwa-hiwalay. Yun po ang teknik ko. Yan, ang init-init pa man din. Yan, natin. Marami ng sauce yung mapaparami ko na yun. Then, lagyan ko lang siya ng tubig. Tapos, mix na po natin ito. Yung pinaka-sauce niya. Dadagdagan na lang po natin ng corn flour, cornstarch, at saka konting toyo at asukal para tumamis siya uli at umalat. Kasi tumabang na po siya. Then, ito, nagdadagdag tayo ng sauce niya. Yan.
po natin kumulo. Babalansehin uli natin yung lasa niya. I-blend yung ating mga ingredients na nagdagdag na po ako ng sugar. Ngayon toyo naman po. Tinikman ko, ang sarap pa rin. Siyempre naman, gawa ko. Tapos, dagdagan po uli natin siya yung tira kanina. Wala pong nasayang sa ating yung sauce niya, hindi matatapon, hindi ayan na siya. Kunti pa siyang lapot. Hindi ito naman lahat. Yan. Wow. Ito na po yung ating sauce na ginawa. Gawin niyo lang pa yung style kong ginawa. Ganun. At ang lasa. Ako, ang sarap. Hindi po yung may nakailan po kami sa yung sikat sa Quiapo yung sauce niya toyo at saka asukal lang. Walang kalasa-lasa. Hindi, ayan. Ito po, palalamigin ko. Hinukay-hukay ko kasi mahirap ilagay sa rep ng mainit. Baka masira. Medyo pinalamig ko muna po. Habang palalamigin natin yan, gagawa tayo ng dough. Ito, tapos na yung isa. Ang gagawin naman po natin ay yung dough niya. Ngayon, ito po yung aking style nito, old style. Pasensya na po kayo. Nasa inyo po yung, pati po yung pag-close niya, hindi ako marunong yung may bula-bulaklak, yung old style sa ilalim. Ito, nasa inyo po yung, share ko lang po yung aking siopaw sa inyo dahil isa rin po yan sa itong bahay kong to. May part po na siopaw, yung mga kita ng siopaw, nandito na rin po yan. Nakasayang po yung siopaw ko na po. Ito po 1 kg all-purpose flour. Naghanap po ako ng yung self-raising flour. Mas maganda po yun. Oras na ma-mix nyo yung mga ingredients, pwede na kayo palaman sa dough nyo, sabay i-steam nyo na. Ito, medyo i-rest lang natin ng half an hour. Pero pwede na rin po siya. Ito, 1 kg. Uy, naalala ko po nung ilang kg gabi-gabi ginagawa ko sa order. Dami. Ito pong aking video na assistant ko noon niya sa pagluluto. Ito po, 1 kg siya. Ang style ko po, lahat sabay-sabay na yan. Ayan. 1 cup po ito. Dito ko po siya sinuka, tapos lagay ko po siya dyan. Tapos, ito po yung yung concentrated po na yeast. Hindi na po natin kailangan tunawin pa direct na po yan. Yan. Tsaka ito pong baking powder, 1 tablespoon po yan. Lagyan din po natin ng konting asin. Ayan. Ganyan lang po yan. Ayan, haluin muna natin bago natin ilagay yung oil. Vegetable oil po, Mix po muna natin bago natin lagyan ng tubig. Yung iba po nilalagyan siya ng milk. Nasa inyo na po yun kung gusto nyo lagyan ng milk. Parang colon style na po yun pag may milk. Ito po yung old style ng siopaw ko, yung dough. Ako nga kung matutuklasan ko yung bagong dough ngayon, nakala mo marshmallow Gusto ko kung matuklasan yun, isi-share ko sa inyo invento ko, ano-ano po yung nagbabasa ako, kung ano yung dapat hindi ko pa makuha yung ganun. Di ba may bagong labas ngayon? Na puro inaalam ko pa yun. Kasi sa San Miguel Bulacan meron mo, sabi ko, dito meron. Ako lang yata nahuli porque ang tagal ko sa abroad, di ko natutunan yung ganun. Alamin po natin yung pag nalaman ko, isi-share ko sa inyo. Walang secret. Ayan. Ngayon, yung mantika po, ito, amoy vegetable oil. Kung may makita kayong lard, mas maganda lard. 3 tablespoon lang po yan sa 1 kilo. Ngayon,
kakamayin ko na po siya. Meron po akong mixer. Nakakatamad po, 1 kilo lang naman gagawin ko. Ang hirap-hirap maghugas. Yung machine na ilalabas ko lahat sa box. Tapos ko pa, mano-mano ko na lang, 1 kg naman eh. Pero kung gagawa ako ng mga 4 na kilo, kailangan po yun. Dahil nahirapan na tayo Ngayon, susukatin po natin kasi kahit po sa tubig, tansyahan lang ginagawa ko. Baka mag-message kayo, paano ba yung kung gano'ng ratio ng tubig sa 1 kilo. Ito po, ko po sa inyo ng pa-isa-isa. Yan, lagyan natin muna sa gitna. Yan, 1 cup. Gawin muna natin 2 cups. Tandaan nyo po, para kung sakali, pakikiramdaman nyo po kasi yan eh. Ayan. Ayan. Ngayon, magdadagdag pa ulit tayo. 3 cups na po ito. Medyo tansyahin natin, baka lumabnaw. Ay, hirapan po tayo. Ayan. Isahin ko lang muna. Kaya pa naman ang isa. Baka may magtanong naman po, bakit ikot na ikot? Kasi para po, yan po ang parang madali sa akin eh. 3 cups lang, tapos konting-konti lang pong water, katulad ito binawasan ko lang. Pero 3 cups enough na po yun. Kasi masyado po siyang lalambot. Ngayon, i-cover po natin siya ng plastic para magbalki. Hugas lang ako kamay. Hour na siya. Hindi naman siyang dahil, kaya lang gusto po siyang umarsa pa ng konti. Ngayon, ang nagagawa ko po sa 1 kilo, 12 o 13, kasi ang ginagawa ko, tansyahan lang. Ngayon, gagawin lang natin 12 para pantay-pantay siya. Nakasilip si Coco. Ito siya. Ito siya. Ito siya makuha. Hatiin ko po siya sa 2. Opo. Kaya hatiin natin. Siya. Bali, 6 ito eh. Ginagawa ko sa oma nun, dinadakot ko lang, kinukurot kong gano'n, tansyahan lang. Baka hindi kayo marunong magtansyahan. Gawin na natin to. Ayan, isa. Titimbangin pa natin, dami pang ikan yan. Yan po. Kinukurot-kurot ko lang siya ng ganyan. Yan.
Piling, baka matigas-tigas na siya. Ay, maalsa na nga siya, oh. Ang apitong isa. Yan, dadagdag-dagdagan nyo lang yung medyo maliit. Tansya-tansya lang. Yan, anim-anim siya. Atas na siya, oh. Isa-isang kutsara lang po. Ang dami, ah. Tapos, lalagyan po natin ng egg. Wala na. Ubusan na po ako ng salted egg, eh. Itatry po natin yung bagong uso ngayon na kaso hindi ako professional sa ganun, eh. Subukan lang po natin. Pag balik tayo sa aking style. Naku, hindi nga kaya. Ganito na lang. Sa dati ko na lang style yan. Mabilis pa. Ayan po, oh. Ganyan lang po ako. Nagsimula po ako sa ganyan lang. Tapos, bibirugin po natin siya. Ganyan. Ayan. Kung dumidikit sa kamay nyo, magpondo lang po kayo ng flour. Ayan. Maalsa na siya, maatas na, oh. Sobra sa tagal. Okay lang. Para kayo naglalaro. Ayan na. Lumalaban na siya, bumabalik na sa dati. Lagyan lang po natin yan. Ayan siya. Ganyan lang po ako noon. Nakatapos kami ng paggawa ng maraming ganito. Pag ganun-ganun lang yan. Sasanayan lang yun. Pero isang klase ngayon, parang bulaklak. Eh, kailangan siguro practice pa, eh. Wala ho akong time mag-practice. Kayo na lang. Ayan, oh. Sinong araw, ganyan, eh. Lalagyan ng papula doon. Ako naman, ganyan siya. Ayan. Ilalagyan na po natin dyan. Apat-apat lang lagyan natin. Baka umalsa, eh, pagdikit-dikit. Kasi baka lumaki, pagdikit-dikit, pangit. Mga 12 minutes to 15 minutes po ito. Lagyan muna po natin siya ng suka. Ayan. Para hindi siya mamula. Lagyan po natin muna ng mula. Pakuloy muna natin bago natin lagyan. Ito na po yung suka para hindi po masyadong manilaw. Ayan po siya. 12 minutes, 15 minutes. Ayan, lalagyan po natin ito para yung nagmo-moist na water hindi sa dough. Ayan. Ayan siya. Kasi sumisino-sino po kaya niya yan na-absorb na mga niya, pawis-pawis. Minutes na, haluin natin. Hintay muna po natin ang konting lamig siya para hindi mabigla. Ayan po, may natira pa. 12 ginawa ko. Pero nagagawa ko sa oven 13 eh. 13-14, maliliit. Yung tama ng pong pang-betang pang 500 balsa. Ayan lang po natin ang konting mahal siya. Para hindi nabigla. Silipin na natin. Ano kaya itsura? Wow! Ayan! Ang puti. Ang ganda. Sus Maria Joseph. Ayan na po siya. Natin na po siyang bubuksan. Ang inyong request. Ay, okay.
Ayan. Ayan po siya. Ayan siyang sintation. Atin na po siyang sisintation. Mainit eh. Ayan. Kuy. Panami. Ito po ang ating sauce. Ayan, lumamig na siya. Dapat po ilalagyan natin ito sa jar. Ayan. Tikman ng maibigan. Sarap. Do pa lang okay na po kahit wala na laman. Si Coco. Ito na po inihiling nyo. Ayan. Lagyan natin ang sauce at napakasarap ng sauce. Ayan. Hindi ko alam kung anong uunahin. Ginabi na kami. Sarap po. Asado. Ang sarap. Kumapit lipstick ko Doon pa lang po, masarap na. Kasi may asukal eh. Kung may itlog na maalat ko, itlog na maalat ko kayo sausage. Lagyan mo rin sausage. Manyaman. Hindi ko na kayo naalok. Nagmamadali na. Ang ingay po kasi nito eh. Ito na, nasintensya na natin ating siopaw. Hinihiling mo siopaw. Siopaw asado. Nako, ang sarap naman ito. May ano pa, lalo na kung may umami. Nako. Itlog na maalat ang masarap dito. Itlog na nilaga ng puto eh. Ayos na ayos. Ano? Medyo lang kaya naman. Kasi kung sisiksikin ko baka lumabas eh. Naman. Harap naman. Masyadong asado. Yan na. Nainggit si Coco eh. Pwede sa'yo ito. Sarap. Ito. Sarap. Gawa na po kayo at ang sarap. Hindi tayo mapapahiya. Pwede naman likitan nyo yung yung do. Ako kinapalang ko eh. Kasi masarap yung makapalang do eh. Para busog na busog ka. Hindi na. Tapos sarap pa ako eh. Nainit. Pasensya na kayo, hindi ko na kayo naalukan. Excited kasi ako, gabi na kasi, ginabi na kami. Harap. Hapunan na to. Hindi
Ay, na. Kaya hindi pa po nagbabantay. Kasi nagluluto ako nandito sa kusina. Sa suki ko. Sobra. Yung nilitsyon ko sa oven, inubos niya na inubos. Pagkakain ako, nakakaabang na. Mahal po naman. Do pa lang po, ang sarap na. Ang sarap yun yung ano. Ay, bitsi ko po. Ang sarap. Ang tagal na po akong di nagluluto eh, na-miss ko rin. Mainit. Mainit. Hindi naman maibalik. Ano? Sarap. Ito na, yung nag-request. Meron din taga-Italy, nagtatanong sa akin, siya daw namumula. Ito nga, medyo na mula-mulang konti kasi yung dati kong lutuan, aluminum. Aluminum po ang gamitin nyo kasi ito stainless, mainit. Para siya nakukulog na na-oven kaya namumula, yun po ang dahilan. Yung dating lutuan ko po sa Oman, malaki siya, aluminum. Eh, hiningi nung katulong. Nagpaturo sa akin na gumawa. Nahiya naman ako, sabi niya, ate, uwi ka ng Pilipinas, iwan mo na lang ito. Wala po ang makita aluminum ngayon, puro stainless ang binibenta nilang mga ano, ganito. Eh, dati ko na po ito ma-stock sa Oman. Sabi ko, sa aluminum kako, yung talagang puting-puti po. Kaya yung pong mga naninilaw, eh, kanamumula, hindi po yung sa ano nyo, sa cup nyo, yung ito po kasi iba init ito, sobrang init. Ito. Ang galing po. Ito po yung hindi ko naman nilagyan ng ano. Kita nyo? Puti-puti. Sa stainless po yun eh. Nga ang puti. Ang sarap, gumawa na po kayo. Hindi naman ako magagawa.